Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron po tayo ditong gagawing isang Eurotech na twin tub washing machine. Ang problema po nito ay hindi gumagana ng pareho yung kanyang wash at saka yung kanyang spin motor. So tingnan natin kung ano po yung kanyang problema. Po yung kanyang likuran, bali bubuksan lang natin itong kanyang likuran para makita natin kung ano yung status ng kanyang yun pala yung kanyang wirings. Buksan natin. Palibhasa nga po ito'y walang gumagana kahit ano. Ang ating unang chichikin dyan ay itong kanyang fuse, kasi totally blackout siya wala siyang wash, wala siyang spin. So ito ang unang may diferensya dyan. Yan ang ating bubuksan. So yan, kahit di na natin testerin niya, kitang-kita natin yung sunog dun sa bandang gitna na yon. So para 100% tayo, i-check natin. Yan, nilagay ko lang sa buzzer para tumunog siya. So yun, ibig sabihin busted yung ating fuse. Papalitan natin yan. So minabuti ko pong pagputol-putulin yung mga connection niya. Yan, pinaghiwa-hiwalay ko na para isa-isa checking ko na lahat. Titingin ako tong wash motor, ito naman yung sa spin motor. So titingnan natin yung kanyang continuity kung mayroon pa sila. So unahin ko tong kanyang wash motor. Titingnan natin yung kanyang winding kung siya ay meron pa o wala na. Ganito po yung kaso na antimano putok yung fuse. Matik yun, meron po diyang sirang motor. Kung hindi naman, meron pong nangat-ngat ng daga na nagkaroon siya ng short circuit. Pero dito sa case ng ating washing machine na to, wala naman tayo nakakita rito na short circuit o ngat-ngat ng daga. Ibig sabihin, meron ditong sirang motor. So kinuna natin to, itong kanyang wash motor. So short muna natin. Yun, meron siya. So kunin natin itong itim. Ito yung common yan, itim. So kunin natin siya ng resistance kung meron siya. So wala tayong nakukuha. Ayan, wala. Dito naman sa kabila, wala din. Ayan wala. Wala. Ayan, wala. So ibig sabihin may sira itong wash motor. Ito na yung unang subject natin. Sunod naman natin itong spin timer nya. Unahan din natin siya ng continuity. Ayan. So yun nga po, palibasa nga ay itim yung kumo ng wash motor. So itim din tong ating spin timer. Tingnan natin kung meron siyang continuity. Ayun, meron siya. Ayun, dito. Palibasa nga buo yung spin timer nya, ay atin siyang titistingin. Meron ako ditong fuse. Ito munang ilagay natin. Pang testing ko po talaga yan sa mga pag may ginagawa ako na ganitong pumuputok yung fuse. Yan po ang aking pang testing. Palibasa nga po ay original pa tong mga gamit na ito, capacitor. Babase lang tayo sa color code. Yan, sa color code na lang tayo babase. So itong itim, maliwanag na green na yan. So itong natin, ito temporal natin. Tapos itong brown, ayan, brown siya dyan. Ayan, ay connection natin ng temporary muna to. Gray. So ayan, hindi ko na muna ito iti-tape dahil testing lang naman. So ihiwalay muna natin tong kanyang washing. So ito namang sa washing nya, yan, palibasa mga putol naman po yan. Hindi na natin yan titipan. Yan, paglayo-layuin na lang natin. Palibhasa nga po tatluhan.
So lalagyan natin siya ng extension. Ayan. Lock natin. Yun. Nakakuha tayo ang 0.6 amperes. So yun. Maandar na siya. Ayan, oh, ang ganda. Tining na tining. Dito po natin kakalasin yung mga metal screw niya para siya ay humiwalay. Ayan. Dalawa po yung metal screw na yan. Ang kuko natin dito yung nasa likod. Ito. Yan. Yan ang ating kukuhanin. So, ito pong nasa taas. Ito ang ating kakalasin dyan. Ito itong nasa taas na to. Dito po natin kakalasin yung mga metal screw niya para siya ay humiwalay. Yan. So kinalas na po natin yung wash motor niya. Palibhasa nga po ay medyo ayaw pa ipagawa ng may-ari, medyo kapos pa siguro sa budget, ay pinagawa lang niya itong kanyang dryer. So habang hinihintay daw yung pong budget, ay yung dryer na lang muna yung papaganahin. So iko-connection natin yung dryer niya. So palibhasa nga po ay wala siyang washing. So iko-condemn na natin itong linya ng wash motor niya. Titipan lang natin para safety yung may bahay. Titipan lang natin siya ng ganito. Basta nga sabog ang fuse niya, pinalitan natin ng ibang fuse. Ito. So ang ating gagamitin itong fuse na to. Ayan. Ayan. Itong block na to, galing siya dito sa kanyang cord. So automatic ito agad yung kanyang linya. Itong itim na to. So i-direct lang natin yan. Line 1 po automatic yan. Diretso dun sa spin motor. Titipan lang natin para matibay siya. Titipan natin. So palibhasa nga itong isang to ay linya po ito ng wash motor. Iko-condemn natin to. Titipan natin. Bali babaloktutin ko lang siya ng ganyan para tagon-tago yung kanyang wire. Ayan. Bali color coding po. Itong dalawang yellow, ito yung sa wash motor. So kinondemn na natin ang linya niyan. Itong dalawang ito ang gagamitin natin. Ito yung sa spin motor. Color coding naman po to. Hindi tayo maliligaw kapag ihiwalay natin yung spin motor sa wash motor. Violet din po siya. Diretso din siya dun sa spin motor niya. Yan. I-tape lang natin, i-connect lang natin mabuti. So ito naman yung running winding ng spin motor. Yan, oh. Palaging may kasama yan. Yan. Hindi siya nagsusulo, may kasama. Yung isa niya nagtuloy dun sa capacitor. Yan. Dito. Ito naman yung kanyang preno. Huwag po natin kalilimutan na huwag ilagay ito. Kailangan nakalagay yan. Ayan. Kasi yan yung magsisilbing preno niya. Sa spin motor po, lagi po natin natandaan na yung connection ng starting dun sa spin motor, lagi po nagsusulo yan. Ayan. Wala siyang kasama. Palibhasa nga po itinanggal natin tong metal screw. So ibabalik na natin siya dun sa butas na to. Para yan ang magiging lock niya. So isinipta na natin yung kanyang wiring. Binalot lang natin dyan. So yun, sinarado natin. Testingin natin ngayon. So palibhasa inion ko na sa taas. Ay atin na itong titestingin na yan. Silabitan natin ng ammeter. Paandarin natin. So yun. Okay, nakukuha tayong 0.6. Yan. So ibig sabihin okay yung ating separate doon sa kanyang spin motor. Maraming salamat po. Okay na yan. So yan po. Nakatapos na naman tayo na isang project. Maraming pong salamat sa inyong pag-support sa akin. At sa inyong pag-like at pag-subscribe po sa akin. Maraming pong salamat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At
God bless po at mabuhay po tayo. Nawa ang patnubay at pagpapala ng Panginoon ay palaging sumating lahat. God bless po. Maraming salamat po.